Magandang araw sa lahat. Ako si Gretchen Sual. At ako si Johnny Broflo. At ako naman si Jumleca Leroman. At ngayon, tatalakayin natin ang katuturan at kahalagahan ng pananaliksik na may kaugnayan sa wika at kultura. So bago namin simulan ang aming pag-uulat, ito ang salita ng araw. Ang salita ng araw ay pananaliksik. So ano nga ba ang pananaliksik? So, ito ay galing sa salitang researche na nangangahulugang to go about seeking o researcher na tambalang salita ng researcher o searcher na nangangahulugang search. So, tatalakayin ano nga ba talaga ang pananaliksik? So, pananaliksik ay ito ay sistematikong pag-imbestiga at pag-aaral upang makapagpaliwanag at makalatag ng katotohanan gamit ang iba't ibang batis ng kaalaman. So, ang pananaliksik, ito ay isang sistematikong pag-imbestiga. So, ito ay isang pahayag sa mataas na level ng pagsulat dahil nangangailangan ito ng pangangalap ng mga datos, pag-iimbestiga, panunuri, pagbibigay hinuha, at sa pagtatapos ay nagbibigay ito ng mga konklusyon at rekomendasyon. So may mga uri ng pananaliksik. So una rito ay, kabilang dito ang palarawan o descriptive. So ito ay isang pananaliksik na pinag-aaralan ng mga pangkasalukuyang ginagawa, pamantayan at kalagayan. So, ang palarawan o descriptive ito ay isang investigasyon na naglalarawan o nagbibigay kahulugan tungkol sa isang bagay o paksa. Ito ay may kinalaman sa mga kondisyon ng mga nagaganap, mga gawaing umiiral, mga paniniwala at prosesong nagaganap, mga epektong nararamdaman o mga kalakaran nililinang nito. So, ang halimbawa rito ay ang pag-aaral sa mga suliranin ng mga mag-aaral na naninirahan sa mga boarding houses at ang naging epekto nito sa kanilang pag-aaral. So, next is experimental. So, ang experimental na pananaliksik ay pinag-uukulan ng pansin ang hinaharap. So, ito ay binibigyang diin ang hinaharap at kung ano ang mangyayari. Ito ay isinasagawa upang makita ang bisa ng isang bagay o kaisipang maaaring gamitin sa ating panghinaharap na buhay. So, ang halimbawa ng experimental na pananaliksik ay ang eksperimentong gagawin ng isang guro upang malaman niya kung alin paraan ng pagtuturo ang kanyang gamitin upang madaling matuto ang kanyang mga mag-aaral. So, madalas ito ang tinatawag na action research. So, ang next ay pangkasanayan o historical. So, sinasaklaw ng uring ito ang nakalipas. Sinusuri ang mga pangyayari, ang pag-unlad, ang mga dahilan ng bagay-bagay, sanhi at bunga. So, ang pangkasanayan o historical na pananaliksik ay isa itong uri ng pananaliksik na ilarawan ang nakaraan o na. So, nangangalap ng mga datos at impormasyon, ang mga pananaliksik na may kaugnayan sa nakaraang kalagayan, kaganapan, sistema, mga tao, at kahit sinong institusyon. So, ang halimbawa ng pangkasanayan o historical ay ang pag-aaral ukol sa pag-unlad ng ating pambansang wika. So, siniyasat nito ang mga kaganapan at pangyayari na nakapagpabago sa ating wikang Filipino. So, next ay, At ngayon, tatalakayin ko naman ang mga uri ng pananaliksik. Una, ang pag-aaral ng isang kaso o case study. Malawak itong pag-aaral sa aklat,
pangyayari, karanasan, isang pasyente, isang usapin o kaso sa hukuman o kaya isang mabigat na suliranin. Ito ay nakapokus sa malalim na pagsisiyasat sa isang kaso upang maunawaan ang mga detalye, pagbibigay ng malalim na analysis ng mga datos at informasyon. Halimbawa ng pag-aaral ng isang kaso o case study ay ang pagsusuri sa mga resulta ng mga proyekto ng pagpapabuti ng mga sistema ng impormasyon. Next is genetic study. Genetic study ay pinag-aaralan at sinusuri nito ang pagsulong at pag-unlad ng isang paksa. So, ang genetic study ay isang mahalagang paraan ng pananaliksik na naglalayong maunawaan ang mga katangian at pagkakaiba ng mga individual o populasyon. Ito ay makakatulong sa pagbuo ng mga rekomendasyon para sa individual o populasyon na may mga partikular na katangian o sakit. Halimbawa ng genetic study ay ang pag-aaral sa mga mekanismo na pagpapasa ng mga katangian mula sa mga magulang ng mga anak. Ang pangatlo ay pamamaraang nakabatay sa pamantayan o normative. Inihahambing dito ang resulta ng isang pag-aaral sa isang umiiral na pamantayan. So, sa pamamaraang nakabatay sa pamantayan o normative, ito ay gumagamit ng mga teorya, konsepto at mga pamantayan upang mabigyan ng mga rekomendasyon. Sinusuri din dito kung ito ba ay nakakahigit o hindi napapantayan ang resulta ng isinagawang pag-aaral. Halimbawa ng pamamaraang nakabatay sa pamantayan ay pagbigay ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon. Pang-apat, hambingan pamamaraan ng comparative analysis. Ginagamitan ito ng talahanayan ng paghahambing ng mga datos. So, hambingan pamamaraan o comparative analysis, ito ay isang uri ng pananaliksik na kinukumpara at inaalisa ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawa o higit pang mga bagay. Ito ay ginagamitan ng talahanayan sa paghahambing ng mga datos. Sunod, mga pamaraan ng pagsusuri sa pananaliksik. Una ay ang kwalitatibo o qualitative. Ito ay pamamaraan ng pananaliksik na kadalas ay naglalarawan ng mga detalye ng pananaliksik gamit ang kagamitan sa pananaliksik na pakikinayang or interviews, surveys, at pagmamasid or observation. Ang kwalitatibong pananaliksik ikinukolekta sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng mga survey, mga panayam, mga obserbasyon ng kalahok na may kaugnayan sa pag-uugali at karanasan ng isang tao tulad ng paniniwala, pamantayan sa lipunan, at iba pang pamamaraan na maaaring maiuugnay sa pananaliksik na ito. Ang halimbawa ng kwalitatibo ay ang pagpapanayam sa mga estudyanteng nangungupahan na lapit sa paaralan. Ang sunod ay kwantitatibo o quantitative. Sa pamamaraan naman na ito ng pananaliksik na nangangailangan ng kwantitatibong datos
na may pagpapaliwanag gamit ang bilang numerical at statistika or statistics. So, kwantitatibo o qualitative, ito ay tumutukoy sa pagrelasyon ng bilang o bigat ng kasagutan ng respondente sa ginawang survey o panayam sa pinag-aralang bagay o proyekto. Halimbawa ng kwantitatibong pananaliksik ay ang bilang ng mga mag-aaral na nakapasa sa pagsusulit. At ngayon, tatalakayin ko naman ang kahalagahan ng pananaliksik sa wika at kultura. Ang wika ay isang mahalagang instrumento upang masuri at maunawaan ang mga konsepto, teorya at katotohanan. Ang wika ay hindi lamang bahagi ng komunikasyon at pananaliksik, kundi ng ating kultura at identidad. So, mahalaga ang pananaliksik sa larangan ng wika at kultura dahil marami kang matutuklasang mga bagay na hindi mo pa nakikita at marami kang matutunan sa pananaliksik. Bukod pa rito, mahalaga ito dahil nabubuksan ng mga-Pilipinong pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ang magkakaugnay ng pananaliksik na may katangiang interdisiplinaryo at cross-disiplinaryo. At saka, ang wika ay isang mahalagang instrumento. Sunod ay kabuluhan ng pananaliksik sa wika at kultura. So, kabuluhan ng pananaliksik sa wika at kultura. Una, pang-ekonomiya dahil ang ekonomiya ay pananaliksik ang sagot sa maraming katanungan sa mga kasalatan, gayon din kung minimithi kaunlaran. Pangalawang kabuluhan ng pananaliksik sa wika at kultura ay ang pansarili dahil ito ay upang maunawaan ang sarili at maiwasto ang mga binaluktot na kamalayan at ambag sa proyekto ng dekolonisasyon. Bukod pa rito, ang iba pang kabuluhan ng pananaliksik sa wika at kultura ay ang pambansa at global o international. Ang sunod ay layunin ng pananaliksik. Una, upang makadiskubre ng bagong kaalaman. Halimbawa nito ay maaring paksain ang reaksyon ng mga senior citizen sa phenomenon ng internet. Pangalawa, upang maging sariling kamalayan sa paligid-ligid. Pang-apat, upang makita ang kabisaan ng umiiral o ginagamit ng pamamaraan at estratehiya sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Panghuli, upang mabatid ang lawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa isang partikular na bagay. Sa madaling salita, ang layunin ng pananaliksik ay ang preserbasyon at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng tao at pagpapaunlad ng wika at kultura. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pananaliksik, maaari nating mas maunawaan ang kasaysayan at ebolusyon ng ating wika at kultura. So, iyan lang lahat. Maraming salamat.